sinuportahan ko lang itong mama ko kahit inaaway na siya ng mga kapatid ko. Pangit na ng tingin sa kanya, sir, nang dahil sa iyo. Akala ko kasi totoo ka pero pinagpirahan mo lang yung mama ko, sir. Kung pinipirahan ko po yan, hindi lang po mo. Ano mga message mo dyan? Minumura mo pa yung mama ko. Oh, tang mo. Kung mahal mo ako, bakit hindi mo pa ako pinadala? Tang mo, lamunin mo ang pira mo kung hindi mo ako padala. Andito, lahat. Bilang anak, sir, galit na po sa iyo, sir. Kung wala lang barangay, sir, pero nagre-respeto ako sa kanila, sir. Nagpakilala siya, iniwan daw siya ng asawa niya. Yung na-feel ko din na parang ang naranasan niya, karanasan ko din. Okay. Nagkita na ba kayo in person ito? Hindi. Palagi siya naghingi ng pera, dahilan niyang motor. Isang bis ko lang hiniraman po yan. Yung iba po, kusang loob na niya. Pabayaran ko nga, ayaw na niya pabayaran. Kung tutuusin, ako ang pinapapahiya mo sa buong mundo. At pinaasa mo pa na may asawa ako pag uwi ko ng December. Kaya stop na. Ibigay mo na lang ang pera ko, stop na tayo, tapos. Magkano lahat ang naibigay mo, Lorna? Kulang-kulang 50,000, ma'am. Ibabalik ko na lang po sa kanya. Wala naman pong problema doon sa pera. Sasamahan po kayo ng Wanted sa radyo, sa barangay. Ang unahin po natin ay mabayaran kayo. Kaya at agad-agad. Ma'am, first time nyo pong nakaharap to si Sir Danilo. Sir Danilo, imbis po na excitement at supposedly date nyo dapat, dito kayo nagde-date sa barangay, siya po ay galit na galit sa inyo. Lord, pasensya ka na ha. Alam ko namang nakatulong ka sa akin ng mga nangangailangan ako. Kaya lang siguro talagang ganun ang buhay, hindi siguro talaga tayo para sa isa't isa. Pero kung naman yung atraso ko sa iyo, pwede ko naman kanyan ibalik. Kaya nga lang, hindi ko kaya ng minsanan. Minahal din naman kita ng totoo, alam mo yan. Kaya lang siguro talaga, ganun lang ang buhay. Minsan talaga, pag hindi nakaukol talaga, hindi mangyayari. Pasensya ka na uli. Ang masabi ko lang, wala na tayong drama, walang ibang salita. Ibalik mo lang ang pera ko, yun lang sa akin. Kung gaano niya ako niloko, sir, kailangan marunong siya magloko, marunong siya maghanap kung saan siya mangutang. Ako nangungutang ko sa Qatar nung naghingi siya ng pera sa akin. Kung papayag po sana siya, yung kada payday po namin, 15 days po, every 15 days kami. Sa 1 month po, 4,000 lang po talaga ang kaya kong ibayad sa kanya. Kasi umuupa po kami ng apartment, wala naman pong ibang income. O kung gusto niya po, yung motor, total doon ko naman po talaga dinala sa motor yung pera. Ibigay ko na lang sa kanya yung motor, kaya lang yung huling babayaran, siya na magbabayad. Kasi hinuhulugan pa po yung motor eh. Willing po kung ibigay na po yung sa kanya, kahit po malaking tulong yun sa akin sa paghahanap buhay ko, kung papayag po siya. Ayun pala eh, bakit ibalik mo sa akin ang motor? Ibinta mo yan. Kung walang magbibinta, edi isangla mo para ibigay mo sa akin ang pera ko. Hindi rin masasangla kasi bawal yun. Ay, hindi. Hindi pa nababayaran. Marunong ka maghanap buhay. Lalaki ka, di ba? Ang galing mong mangligaw sa akin, nahulog ang loob ko sa iyo eh. Sa 17 years ako balong buhay. Nahulog ikaw pa nga dyan lang na nga ang nahulog ang loob ko sa iyo sa pagkabaitan mo noon. Kaya nahulog ang loob ko sa iyo. May kinakasama ka, di ba? Yan ang kinuha mong konduktor. O di, bakit hindi ka tinulungan? Ginawa mo akong tinalikuran ng dahil sa kinasama mo. Patulong ka sa kanya. Hindi naman. Imposible na naman, hindi kanya matulong, di ba? Naiwan mo ako ng dahil sa kanya. Siyempre, nagmamahalan kayo, tulungan kanya. Hindi lang dahil doon. Kasi may mga problema rin tayo na hindi natin napagkasunduan. Huwag ka nang magbanggit, wala. Pera lang usapan natin. Ibalik mo lang. Kasi kaya naman ako nanghiram sa'yo, balak talaga kitang asawahin noon. Ikaw talaga yung gusto kong makasama. Kaya lang, bandang huli, lumalabas yung ugali mo. Ay, doon tayo nagka-problema ko dahil naalam ko na may kinakasama ka, palagi kang humingi ng pera, may kinakasama ka na pala. Sino na namang babaeng matuwa? Magpalakpak ako, nga naalam ko na may babae ka. Pagka nagkakaroon tayo ng pagtatalo, buong pamilya ko, chinachat mo na, mga kaibigan ko, hindi ganon. Magkasantukan pa kami rito, tama na. Ayaw ko na magpaliwanag. Huwag mo sisi sa akin ang lahat, parehas tayo may kasalanan. Wala akong kasalanan sa'yo, in love ka sa akin, in love ako sa'yo, pero ikaw ang may kasalanan. Hindi mo ako inaantay. Kaya nga kita hiniraman ng pera, dahil bala ko talaga, tayo talaga. Para sa atin yun. Alam ko na lahat ang balahibo mo. Yun ang totoo. Ibalik mo lang ang pera ko. Yun lang. Tapos na tayo. May babalik naman yan. Kaya nga lang, sa biglaan, no, hindi kaya. Hindi.
Mautak ka. Huwag mong sabihin sa babae ka lang mautak. Mautak ka, bayaran mo ako. Tapos na tayo. So, paanong bayad ba, ma'am, ang gusto mo Talagang ngayong... kunin ko ang 60 ko, ma'am. Ibinta niya ng motor na yan para makuha ko ang 60 ko. Hindi po may ibinta kasi una-una wala pa yung rehistro niyan, yung original. Dahil hinuhulugan pa po yan. Kung nasa akin po yung rehistro niyan, wala pong problema. Ano ba yung naging reason mo naman? Bakit naman naloko mo patong si Ma'am Lorna? Magalit lang po siya pagka nagsabi ako. Hindi rin po kasi patas para po kay Ma'am Lorna na habang siya po ay talagang in love sa'yo, padala ng pera, lahat ng hinihiling mo, binibigay niya, ay ikaw naman po pala, paggabi, iba naman po ang Kasi kasama. unawain, ma'am, na nasa trabaho ako, kapag nagduda siya o ano, Ay. i-chat niya po ako ng kung ano, nagdadrive po ako, Never akong magduda. hindi po ako makapag-concentrate sa pagmamaniho ko. Sabi ko sa kanya, tigilan mo na yung kapapadala sa akin. Lagi daw siyang na-hospital. Pinapadalahan niya ako ng mga picture niya na nasa hospital. Pero baraso lang naman po. Natuturiti po yung utak ko, nagdadrive po ako, hindi ako makapag-focus. Hiniram din po niya ito sa mga yung nga pong nagpapa 5-6 na kasamahan niyang OFW. Parang pati po yung interest, gusto niyang kunin din na ikaw na rin yung magbayad. Sige po, kung yan po ang gusto niya, basta alam ko lang po yung kung magkano talaga. Nagkasundo ang magkabilang panig na iko-collateral niya ang kanyang motor, Suzuki Rider 155 kay Lorna Carino sa utang ni Danilong Untalan sa halagang 60,000. Magkasama na sana kami. Hindi mo mabayaran ang sakit na ginawa mo sa akin. Kaya mo yan. So sir, nasa na po yung motor ngayon? Yung pong motor hindi naman po sa akin pa yon. Nalaman po nung may-ari na hinahabol nga, pananagutan po niya kasi nasa pangalan niya po. Kinuha niya po sa akin dahil hindi rin po ako nakahulog ng 1 buwan. Kinuha niya muna. Niniwala kayo doon? Hindi ako maniwala. Nung that time, humingi ka ng tulong sa akin, nagmamakaawa ka dahil sa motor na yan, hahatakin sa'yo kung hindi ka magbigay that time. Pinadalhan kita. Ilang bisis, 2 buwan lang yun. Puro motor ang dahilan mo. Han, etong motor na to, inalaan ko to para sa'yo para pag uwi mo sa Pilipinas, may sarili tayong motor. Kaya yun din, tinulungan din kita dahil nagmamakaawa ka dahil hahatakin ang motor pag hindi ka magbigay. Wala ka ng utang doon. Ako mismo, pera ko yun. Binayad mo doon sa kasa. Kung hindi ka nagbigay noon yun, hatakin ang motor. Hindi ako maniwala. Dahil tapos na kayo nagperma sa kasa. May lilinawin lang ako dito, Kasi nung nagharap kayo nitong 24, nakalagay dito na eco-collateral yung motor. Yes, sir. So, ibig sabihin, nung 24 na yon, hindi pa pala sa'yo napunta yung motor. Hindi man niya dinala, sir. Sabi lang niya, bakit eco-collateral, hindi man niya dapat dinala hindi ito. po kayo pumayag nagkaroon kayo ng permahan dito dahil hindi nyo naman pala nakuha Pinipirma yung ko, sir, motor. kasi sabi niya, ibigay ko ngayon ang motor. Pag labas namin ni Ma'am Reo, wala namang motor. Okay. Bayarin mo na lang ako sa 60 na yan, wala na, tapos na tayo. Kano ba ang dala mo nga ngayon? 15,000 po. 15,000 daw siya, ma'am. Ang ticket namin pupunta rito, 25,000, dinala kong anak ko. Ayan, tapos 15 lang ibigay mo sa akin. May kinukuha nga ako doon sa Uni5. Yan, pinagpapatulong nga ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin makuha. Sir, mawalang galang na po ha. Gagamit lang po ako ng term bilang anak, ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ba nalaman na may anak ito? May pamilya ito. Yung pera na niluloko mo siya para sa amin yun. Sino ang naghihirap? Sino ang nagpakasarap? Huwag ka naman ganyan, no? What if, ibaliktad natin ngayon, nagkasakit yung mama mo ngayon, kunin namin yung pera meron ka. Ano pang maitutulong mo sa magulang mo? Hindi kami mga masasamang tao, sir. Pero bilang anak ko, sir, kapakanan ko rin protektahan yung mama ko, sir, ha? Tama po yun. Oo, kaya nga. Pero yung sa amin lang, sir, umayos ka rin. Ha? May pamilya ka. Galing pa kami ng Mindanao, sir. Isa pa, kasal ng kapatid ko bukas. By faith kami pumunta dito kasi akala namin meron ka ng pera, ibabayad sa mama ko. Paano na nga? Sobra na, 1 buwan na. One Ako, sir. month ng palugit mo eh. Ako, sir.
Tahimik lang ako, sir. Sinuportahan ko lang itong mama ko kahit inaaway na siya ng mga kapatid ko. Pangit na ng tingin sa kanya, sir, nang dahil sa iyo. Akala ko kasi totoo ka pero pinagpirahan mo lang yung mama ko, sir. Kung pinipirahan ko po yan, hindi lang po mo. Ano message mo dyan? Ay, ayun oh. Minumura mo pa yung mama ko. Oh, mo. Tagal mo na Ano padala. yan? Ano yan? Kung mahal mo Sir. ako, bakit hindi mo pa ako pinadala? Mo, lamunin mo ang pira mo kung hindi mo ako padala. Andito, lahat. Nagsasalita lahat ng mga ebidensya dito, sir. Bilang anak, sir, galit na galit ako sa iyo, sir. Kung wala lang barangay, sir, pero nagre-respeto ako sa kanila, sir. Ang amin lang, sir, kung hindi mo kaya ibigay yung pera, ibigay mo dito yung motor, ani namin niya 15,000, sir. Hindi kami makakauwi niyan. Ibibigay po yung motor basta kayo po yung makipag-usap sa kasa. Wala naman Sir, po problema. ganito yan, sir, oh. Bakit binalik mo dun, sir? Nandito na nga, kukunin na nila. May-ari po, doon sa may-ari, hindi sa kasa. Doon sa may-ari. Kaya nga, bakit mo binalik? Siguro nandyan lang, sir. Feeling ko, nandyan lang yun. Bigay mo na yung motor. Para matapos na. Pag-usap po sila doon sa... Nasa'yo, sir. Nasa'yo. Ilabas mo lang. Hindi po, doon sa may-ari po. Ikaw ang dapat makipag-usap, sir. Hindi. Ikaw ang last hand, Sir, pumili ka, sir. Pumili ka. Merong ebidensya. Ano gusto mo? Ikukulong ka namin? Ibigay mo na lang yung motor. Ay, ako. 1 month na, alam mo magfa-flight ako, hindi mo naman lang, alam ko, Sir. may sahod ka, may sahod din yung babaeng kinakasama mo, yung babae na yan, nakatikim din yan sa pera ko. Ibibigay naman po yung motor eh. Dumaan nga lang doon sa tamang proseso. Kaya naman palang ibalik. Bakit nung 24 na nagkita kayo, hindi mo pa binigay? Sila po may problema, wala po magdadala. Ay, Ikaw dapat ang problema, sir. Dahil ikaw ang may dala, ikaw ang may... wala dito. Dapat ikaw may kargo nun, hindi sila. Hindi mo dinala ang motor dito. Pwede mo. Ayaw mo sigurong dalhin. Appointment alas 2, kaya hindi na namin maano yung motor. Ganito naman po, ibibigay na nga po yun. Wala na po tayong maraming usap po. Kasi sir, it's super unfair na yung motor, kukunin na nga sila pa magtutuloy. Ano naman na ambag nyo, sir? Kunti na nga lang po eh. Pag binayaran nila, bumili sila. Dapat yung abala mo kila ma'am na galing pang Mindanao, bigyan mo sila dapat ng pamasahe. Wala po akong pambigay. Anyway, malamang ito nang huli ninyong pagkikita. I-focus na lang natin dun sa motor na makukuha on Wednesday. At nangako naman si sir. So sir, nandito ka by Wednesday. Si ma'am kasi babalik na ng Qatar. Ganun na lamang po. Okay, so ito na ngayon, sir, dito tayo ulit sa Barangay North Fairview. At nung nakaraan lamang, kasama natin si Mami. Pero unfortunately, si Mami ay babalik na ng Qatar, kaya wala siya dito. So si Kuya ang representative para magkaroon ng final na pag-uusap. So last time, sir, na pag-usapan is kukunin yung motor, sir, at dadalhin niya sa Sarangani. So ano po ang napagdesisyonan ninyo right now, sir? Kanina, napagdesisyonan ko na lang na kung meron siyang 30K, yun na lang yung, di bali na yung 30,000, basta may 30K lang siya, yun na lang yung ibigay, di bali na yung motor. Meron din naman siyang pera, yun na lang napagkasundoan namin. Hawak niya na, sir. Tama po, nakapag-ready po kayo ng 30,000. Opo. Nagpapasalamat na rin po ako at natapos na kasi na-stress din po ako. Ayoko rin ng ganito. Kaya lang andyan na po yan eh. Hinarap na lang natin. Salamat din sa naunawaan din yung nagkasundo kami. Yun lang po. Yun na po. Salamat din po sa sa pagpunta sa mga kasunduan na meron tayo. At sa pag-provide ng amount para yun na yun. Wala nang problema. Siyempre, sir, itanong din natin, no, ang isa sa mga rason mo talaga dito, siyempre, si Mami, aalis na. So, ginagawa mo talaga to para kay nanay, tama? Actually, wala talaga akong habol sa motor. Material lang yan eh. Pwede yan natin makita kahit saan, kahit anong gawin natin. Ang sa akin lang talaga is, may panalo ko yung naumpisahan ng mama ko. Yung hustisya. Kasi, abroad yung mama ko bilang anak. Kasi pinaghirapan niya yun eh.
pinaghirapan, hindi natin alam anong trabaho meron siya doon. Pupunta siya ng ibang bansa again, makamove on at saka meron siyang peace at saka makuha man lang at saka happy siya. Linawin ko lang yung, di ba, 60 ang atraso ni sir. So, bali, doon sa 30 na lang siya mag-ano. Yun na lang po. Bali, yung 30 na yun, wala na yun. Wala na. So, para malinaw lang po na kasi gagawa sa kasunduan. Kumbaga, wala na rin kasuhang mangyayari, parehas tayo mag-move on, basta mag-settle, nag-meet po kayo sa 30,000. So kayo sir, may gusto kayong iwan mensahe kay Ma'am Lorna? Wala na po. May bago na po kayo ngayon. Meron po yung asawa. Di ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya. Sila ay nagkasundo, nababayaran na lang ni Danilo Untalan sa halagang 30,000 at pumayag naman si Ezekiel Sereño at ang kanyang ina bilang patunay sila ay nagkasundo. Sila ay kusang loob na pipirma sa ibabaw ng kanilang mga pangalan. Walang paraan pa siya ang... Senator Raffy Tulfo, thank you so much po sa lahat ng sakripisyo na binigay nyo, lalo na sa mga staff ninyo. At least meron kaming nakuha. Hindi na sayang yung mga pinaghirapan namin at saka pinaghirapan din po ng inyong programa. Maraming salamat po talaga, more power po, and God bless po sa inyo. Sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Raffy.